Ay, buti. So ito yung pangunahing ulam namin tuwing umaga, ang prinitong tuyo at may kamat. Madalas yan ang naging ulam tuwing umaga. Kung hindi naman ay prinitong itlog na inahaluan din ng kamatis. Wala yun lang kaya sa budget dahil yun lang ang alam natin para makatipid. Kung minsan pa nga ay noodles. Luto, ito'y bahagi na ng aking buhay. Sa bawat halo mo'y galing sa puso. Wow, sarap may tunay. So sinamahan na pala natin ng hotdog para maging almusal ng mga bata. So ayun na nga, maga pala tayo nagising dahil maliligo pa at mag-aalmusal. Dahil ang pasok pala namin sa aming trabaho ay alas 7 at medyo rin may kalayo kaya maaga kami nagigising. Lalong lalo na tuwing umaga madalas kaubusan ng tubig sa Nawasa. So ayan na nga, dahil malamig, nag 1, 2, 3 lang tayo. So para bang ligong uwak. So dahil nakaligo na, nakapag-almusal na, let's go to the work. May bitbit pala ang aking pinsan na San Miguel Bear. So dahil kagabi nga pala nagwalwalan kami. So speaking walwalan, tagay-tagay lang. So kaya nga pala nag-inom kami ng San Miguel Bear kagabi dahil sa ngayong araw lang kami magkasama-sama. So ibig sabihin, alam nyo na yun, last day na namin ngayon sa aming trabaho kasi patapos na yung aming trabaho. Kaya syempre bago kami magwaiwalay, kaming magpipinsan, ay kailangan may tagay muna para bang bandingan sa isa't isa. Dahil tayo mga construction, kapag natapos talaga ang project, talaga nagkakaroon ng inuman, kumbaga sayahan dahil natagumpayan natin ang pagkatapos ng ating trabaho. Nagustuhan natin tinatrabahuan. So, ibig sabihin, natapos natin ng walang problema. Kaya naman, di maiiwasan yan at ang kwentuhan kung saan naman susunod na trabaho. Panibagong pakikisama na naman sa mga susunod na mga giging kasama. Dahil nandito tayo sa may tindahan, ay sasahuli na natin yung ating kinuha San Miguel Bear. Yan, may deposito yan. Alam na natin, may deposito yan ha. So dapat sa susunod na kuha namin ng San Miguel Bear dyan, wala na kami deposit. Dahil nga sa uli na pala natin yung buti, pupunta tayo sa trabaho kung saan medyo may kalayuan rin yung aming dinatrabahuan. Ganito araw-araw ang ginagawa namin. Kaya naman tuwing umaga sinasayang namin kasama na pananghalian para medyo makatipid-tipid naman tayo sa gasolina, makatipid-tipid tayo sa pagkain. At kung aasa tayo sa kantin, malaki ang ating magagastos. At kung mag-uwian naman tayo, sigurado naman ang gasolina. At tsak, kakapusin tayo sa oras dahil papunta pa lang doon. Dahil kapag uuwi ka pa kakain, sigurado pa kakain mo, balik ka na agad kasi baka malit ka pa. Ha? Yes sir. Yes sir. Yan si Pusing. Ayan na aming yung amo. Yan sir. Balik tayo. So ganito pala itsura sa labas, wrap lang at hindi pininturahan dahil yun lang gusto ng foreigner. So bali nasa loob lang yung pintura. So may isa pala tayo bintana dito sa may harapan at sa may likod may isa ring bintana para sa CR. Ang bubong pala niya ay color rock. Ang lapad ng yero ay 100 cm. So ang ginamit para natin yung nakahoy mahogany dahil sabi niya sa kanila daw siya daw ay isang carpenter. So siguro sa kanila siya ay tagapintura ng sakyan, tama ba? O baka karpentero dahil magaling din siya sa kahoy at magaling din sumukat. Oo nga, tama, karpentero talaga. So wag na natin patagalin, pasukin natin yung loob para matapos na. So bali ang buong loob pala niya ay kulay white. So, bali ang ceiling pala niya ay kulay white. Bali ang ceiling pala niya ginamit natin diyan ay flat latex. Kasi sa mga ceiling talaga ang pintura lang talaga niya pag kulay white ay flat latex. So hindi mo yan pwedeng pintura ng semi-gloss. Iwan ko na lang sa mga galing natin ng mga basher. So dito naman sa wall, ang first coating natin dyan ay flat latex. So ang final pintura natin ay semi-gloss dahil kombinasyon niya para sa ceiling at sa wall. So siyempre bago natin pintura na semi-gloss, inapos na muna natin yung pag-tiles para din na paulit-ulit ang pagpintura. Ito na lang yung hinintay natin dito yung laboratory. Ngayong araw na to, finish na kami ngayon. Uwian na para sa next trabaho naman doon kila Ate Gina Padua Yonyes. Day na kami ngayon kaya gagawin ko ako floor drain. Okay. So ilalagay ko na pala yung takip ng outlet at ng kasi tinanggal ko muna kasi yan magpintura natin para di mapinturahan. Dahil ako na rin pala nagpintura niyan, ako na rin nagwiring at ako na rin nagtiles. Ang galing, di ba? Ang galing.
Taas kilay na naman ng mga basher. Pero hayaan lang natin sila dahil kung ayaw nilang maniwala ay diwag. Basta ako, pinapakita ko lang yung aking nalalaman. Walang labis, walang kulang. Kung may kulang man sa paningin ng iba, dagdagan nyo na lang. Dahil alam ko naman, mas magaling kayo. So dito nga pala ginagrout na Narchi yung CR. Dahil pagkatapos palang groutan, kakabit na namin yung toilet bowl at lavatory. At syempre nandito na rin yung installer para ikabit yung steel window at pintuan. Dahil kapag pumunta pala kayo sa paggawa ng sliding window, window glass, tatanungin kayo package o hindi. Yung package kasama install at pagkabit. Kung hindi naman, kayo na balang magkabit. Dahil dito kasama install ang binayaran. Kaya kami, hindi na kami nagkabit. Kaya puro na lang kabit. Hay nako, ang gulo. So yan, pati pala ibabaw, tigroutan na para matakpan na ang mga butas. Ang kulay pala ng ating grout ay color white, so kasing kulay ng wool. So dahil nagroutan na pala natin yung wall at yung flooring, so maglalagay na tayo ng lavatory. So bali yung lavatory kakabit natin ay may stand. So ayan, so lilibil na pala natin para makuha natin yung tamang linya. Pagkatapos guguhitan natin at para barinahin, maglalagay pala ako dyan dalawang bracket para pinaka-support ng ating lavatory. O kaya yung pinaka-clamp na ng lavatory para hindi matanggal. Pagkatapos, pag nakuha na pala natin yung sukat, yung level, so ipipix na natin. So pagkatapos guguhit natin sa baba, so ilalagay na rin natin yung mga sink o yung mga fittings ng ating lavatory. So ilalagay natin dyan yung gripo at pati na yung nakaabang natin dyan na PVC dus na elbow para sa ating pagdadaanan ng tubig. At ang diskarte ko dyan, yung stand pa lang ng lavatory, nilagyan ko ng simento para di gumalaw. So di ko lang alam sa iba kung naglalagay sila ng simento sa kanilang mga stand. So nilagay na rin pala ng aking pinsan yung pintuan at nilagyan na rin niya ang doorknob. Yan, so right now Oragon, so bali tapos na kami ng trabaho, so mag-i-snack kami ng snack ng Red Horse in Pecha. Yan, so yan na nga, dahil natapos na natin at mission accomplished na tayo. So ito, kaya naman niyaya kami ng foreigner na mag-inuman daw dahil lubos siya nagpapasalamat sa aming natapos na trabaho sa kanya. So dahil sabi niya, next year daw magpapagawa siya ng bahay na mas malaki, so kami pa rin daw kukunin niyang trabador. So diba, ang sarap sa pakiramdam na pag natapos mo ang isang trabaho at ang isang project na nagustuhan ng inyong ginagawaan. So dahil aalis pala siya, pagmamalaki daw kami pagdating niya dun sa kanilang lugar. Ginawa natin dito, tapos so yan, ginawa natin yan.